When someone you love is dying, ang huli dapat nating iniisip ay kung magkano ang hospital bills. Ganito ang itsura ng pagpapagaling kapag nakatira ka sa bansang may free healthcare. Since 2023, maraming beses nang muntik ko nang mawala si Jem sa sakit niya. Pero buti na lang talaga, sa Canada kami nakatira. At ito ang kwento kung bakit napakahalaga ng free healthcare. So, nagsimula lahat January of 2023. May nakita akong trace ng blood dun sa jebs ko. Pero at that time, hindi ko pa siya pinansin. Kasi wala naman ako naramdaman na sakit or anything. At feeling ko, normal lang yun. Baka may nakain lang ako at nagasgas lang yung tiyan ko. Pero, it happened ulit the following week and naging araw-araw na siya. Kaya doon ako na-alarma, tapos doon na kami pumunta ng ER. At na-diagnose nga ako ng ulcerative colitis. Ang ulcerative colitis ay isang autoimmune disease na inaatake nito ang loob ng malaki nating bituka na nagdudulot ng pamamaga o ulcers. At that time, moderate pa lang siya and I was given medication, pero I was told na I have to take it for life. So at the age of 23, meron na akong maintenance. So tumigil yung bloody diarrhea ko kasi the drugs that I took, it worked, pero sandali lang siya. After 7 months, tumigil na yung effect ng gamot and doon na nag-relapse. Tapos nanumbalik ulit yung bloody diarrhea ko and yung pagsakit ng tiyan ko. So dahil hindi na nga nag-work yung gamot na binigay sa akin, switch na nila ako sa biologics. Kind of like low dosage ng chemotherapy. It worked once, tapos after nun, hindi na siya ulit nag-work and dinobla nila yung dosage ng biologics ko. Hanggang sa gusto ulit nilang mag-try ng iba pang biologic pero I have to wait for 2 weeks. Kaso lang at that time, sobrang nanghihina na yung katawan ko and ramdam ko talaga na yung colon ko pwede na siyang sumabog anytime inside me. Hanggang sa hindi na din nag-work yung biologics and I was told na kailangan ko ng mag-surgery. Ganun nakalala or ka-inflamed yung colon ko kaya napagdesisyonan ko na talaga na magpa-surgery na din. The operation went well and I was left with an ileostomy bag. I had it for 2 years and masasabi ko talaga na it gave my life back. Natigil yung bloody diarrhea ko, hindi na ako pumupunta sa banyo pabalik-balik. Kasi before, nang may colon pa ako, I used to go to the bathroom at least 25 times a day and lahat yon blood na lang yung iniiri ko. I wanted to give J-pouch a try kaya nagpa-reverse ako. Meaning, tatanggalin na nila yung ileostomy bag ko and normal na ulit ako makakapag... It almost took a year din ng paghihintay kasi nasa waitlist ako for surgery, lalo na kung hindi naman emergency. And finally, year 2025, may surgery date na ako. So first surgery ko, yun yung nilagyan ako ng ileostomy bag, and then pangalawa, yung tatanggalin na nila yung ileostomy. It's called J-pouch and 2 surgeries yun. The operation went well, pero nagkaroon ng komplikasyon. At doon niya, bumalik ulit kami sa hospital at na-admit ako for 17 days at doon ulit ginawa yung pangalawang surgery. Kaya sa loob ng isang buwan, month of December, 2 major surgery yung nangyari. Sa awa ng Diyos, nasa recovering phase na ako. Hindi ko pa masabi na I'm 100% okay, pero I'm definitely doing better. At alam nyo magkano binayaran namin sa pabalik-balik sa ER? Nearly 2 months na na-admit sa hospital. Napakaraming test na isinagawa, couple of biologic infusions, total colectomy surgery, J-pouch surgery, reversal surgery, lahat yun binayaran namin $0. Actually, hindi pala. Noong last na na-hospital si Jem, last surgery niya, 17 days kami nag-stay sa hospital. For 17 days, every day I paid $6 sa parking. Whole day na yun. Parking ticket. Yun lang. May mga part din na kailangan namin magbayad tulad ng mga prescription medicine na hindi covered ng healthcare. Pero I have insurance from my work that covers 80% of the bill. Kaya nakamura pa rin kami. Alam nyo, nakakagulat. Kung wala kaming healthcare, estimate shows this could have cost us $500,000 US. Kung sa pesos, 28 million pesos. Gumaling ka nga sa sakit pero mukhang after ng sakit mong to magkakasakit ka ulit, kaka-stress. Kung paano babayaran ng bill na yun. Sabi nga ni Plato, yung Greek philosopher, that the greatest mistake physician make is that they attempt to cure the body without attempting to cure the mind. Alam naman nating lahat na ang stress at pag-worry, pinapalala lang nito ang mga sintomas ng sakit natin. So ang contradicting ng part na nagpapagaling ka but you're constantly worried. Kaya ang hirap magpagaling habang pinag-aalala natin yung mga bills bago pa tayo makalabas ng hospital.
Kaya naman, I believe one of the reason kaya namin na-survive lahat ng napagdaanan namin kasi we didn't have to worry of paying the medical bills. Nabawasan kami ng isang problema. But why don't all countries just have it? If the government's primary goal is to serve its people, wouldn't healthcare be one of the basic ways to do that? Na-curious ako sa mga sistema na meron ng mga iba't ibang bansa and I compared two countries, Canada and US. Every country has its own system. Napakaswerte pala namin that we are living in this country that offers this program, ang Universal Tax-Funded Healthcare. Pero ang healthcare namin dito is not actually free. Canada fund this with our tax, from our income tax, pati corporate and sales tax. Napupunta to sa gobyerno at doon kinukuha ang pondo para ilaan sa healthcare to run the hospitals and doctor services. Dito, the more na malaki ka sumahod, malaki din ang tax. Bale, kung ako, maliit ako sumahod dito sa Canada, tapos may lawyer na malaki sumahod dito. If we go to the hospital, we are treated fairly, equally. Dito pagdating sa healthcare, walang mayaman, walang mahirap, pantay-pantay kaming nakakakuha ng service. For example, may isang mayaman na magpapagamot ng ubo niya at ako naman magpapagamot ng pilay kong paa, mas priority ako. Dito, mas priority yung may mas worst case. Hindi basehan ang dami ng pera mo sa bilis ng serbisyo na makukuha mo. Kahit naman hindi worse yung sakit mo and you go to the hospital, you will still get the service that you need. Yun nga lang, it will take time. Alam nyo, ito yung gusto ko dito sa Canada. This is why I love Canada. Pantay-pantay tayo dito, mayaman ka, pumila ka. Ang Universal Tax-Funded Healthcare, kung isipin mo, hindi siya libre. Since kinukuha ito sa tax namin, parang prepaid subscription siya para anytime na magkaroon ka ng sakit, papunta ka pa lang sa hospital, bayad na lahat ng hospital bills mo. Well, actually, kahit di ka nga magtrabaho dito, basta residente ka, kahit hindi ka mag-ambag sa tax, you will still get the care that you need. Bali, kino-cover nito ang 100% medical services na pwede mo makuha sa mga hospital. Pero hindi kasama yung mga dentist, eye appointment, at mga prescription drugs. Still, malaking tulong na yun. Pero kahit na libre to, there's a trade-off. Since every resident that is employed, unemployed, low-income earner, kahit na mga mayayaman, they can equally access free healthcare. Kaya naman, it sometimes, most of the time, overwhelms the system. Para kasi siyang buffet na use all you can since di mo kailangan magbayad. Kapag non-emergency yung pagpunta mo sa hospital, it can take time. Medyo matagal ng paghihintay para lang makakuha ng simpleng appointment. Kaya pag kailangan mo na talaga, maraming napipilitan dumiretso na ng emergency room para sa agaran silang maasikaso. Last week nga, nagpa-check up ako ng singaw ko sa ER. Usually, I'd probably wait longer kasi mas ipaprioritize nila yung mas may worst case sa akin. Singaw lang naman tong sa akin. Pero ito yung technique ko. Madaling araw ako pumupunta, usually around 4 a.m. And I did this couple times and it worked. Most of the time, sa mga ganong oras, ako lang ang pasyente. And it took me less than 1.5 hour para ma-check. Hindi yun matagal, actually sobrang bilis na nun. Kumpara sa mga experience namin ng mga nakaraan, na umabot kami ng 4 hours wait bago kami na-check. Pangalawa, getting referrals to a specialist is a pain in the butt. It almost feels like priority ka lang dito kapag may diagnosis ka na, kapag may sakit ka na, kapag malala na yung sakit mo. Kaya kapag preventive check-up lang yung pupunta mo, it may take time. Kailangan mo talagang i-push yung sarili mo to advocate for yourself. So panalo ka sa ganitong sistema kapag malala na yung sakit mo. Tulad sa amin ni Jam. Since severe na yung condition niya, we were always first in the line. Madami nagsasabi mataas naman daw ang tax dito. I don't believe tax is high here kasi just like any other countries, we get tax around the same number. Mabuti nga itong healthcare system namin, isa sa mga visible product na napupuntahan ng tax namin. Countries like United Kingdom, Australia, Denmark, Sweden, and Norway have universal tax-funded healthcare. Pero may mga ibang countries naman that have different approach to their healthcare. May mga bansang mas malaki pa ang budget kaysa sa Canada.
Actually, doble. Tulad ng United States. Mas mataas yung budget nila per resident. Pero kahit na ganon, hindi pa rin automatic na covered lahat ng bills nila. Kasi sa mga sistemang ganito, the fund goes to so many layers. Ang daming dinadaanan ng proseso. Marami ang humahawak ng pondo. Tulad ng insurance companies, private hospitals, government agencies, employers, at kapag mas maraming kamay, may posibilidad na maraming pwedeng mangyari. Kaya to save you from bankruptcy, sa oras na magkaroon ka ng malalang sakit, knock on woods, you need to buy an insurance na magko-cover ng most of your hospital bills. Kaya hindi porket mas malaki yung budget, mas protektado na mga mamamayan. Mas mahalaga kung paano nila ito ina-allocate. Saan napupunta ang pondo, sino-sino yung mga nagsiset ng presyo at ng gamot at services. Medyo komplikado. Kumpara sa Universal Tax-Funded Healthcare System na gobyerno mismo ang nagne-negotiate ng dapat na presyo ng gamot at services. Kaya I feel like mas may transparency at mas controlled ang budget. Budget matters pero allocation matters even more. Tulad sa Pinas, may PhilHealth. It's government-owned kaya lahat ng Filipino ay sakop nito. Pero alam naman natin, madalas pag lumalabas tayo ng hospital, may bayaran pa rin. Sa ngayon, ang mga public hospital ay nagko-cover na ng 100% of the medical bills. Pero may mga pagkakataon kasi komplikado ang sakit at hindi kaya ng mga kagamitan ng public hospitals. And there's no other options kundi matransfer sila sa mga private hospitals that they will end up still paying. At dito nagiging mahirap yung buhay ng Pilipino. Kailangan may pera ka talaga. Holy. Ngayon ko lang ito natutunan. Alam niyo ba kung kailan ang huling nagkaroon ng tunay na medical doctor sa Senado ng Pilipinas? 2007 pa, halos 2 dekada na. Napapaisip tuloy ako, kung wala ni isang healthcare professional na gumagawa ng mga batas, sino ang tunay na nakakaintindi ng realidad na nangyayari sa public hospitals? Kasi hindi mo pwedeng sabihin na nauunawaan nila ang sitwasyon ng nangyayari sa healthcare system ng mga public hospitals. Kung lahat ng mga nakaupo ay sa private hospitals nagpapagamot sa tuwing sila naman ang may sakit. Kaya mahalaga siguro na magkaroon ng medical professional sa gobyerno natin. Plus, hindi sapat na rason na walang pera ang Pinas. When in fact, there's 42 to 118 billion pesos corrupted just in flood control projects. Pero naniniwala ako na we're getting there. Magkakaroon din tayo ng utopia society na kahit healthcare man lang sana, maging available sa lahat nang di bumabase sa yaman ng tao. Naniniwala talaga akong kaya namang i-budget ito ng maayos. Kasi pag mas maraming involved sa proseso, mas maraming kamay yung mahawak. At kapag mas maraming kamay, mas maraming possibility na pwedeng mangyari. I mean, may posibilidad na magkaroon ng mismanagement at overpricing. Ikinumpara ko lang ang dalawang klase ng healthcare systems at kayo nang bahalang magdesisyon kung alin sa tingin nyo makapagpapadali sa mga buhay natin. Para sa akin, sa tingin ko, mas maganda talaga ang Universal Tax-Funded Healthcare System. Pero kailangan pa rin itong i-improve at solusyonan ang mahaba-habang waiting times para lang magpa-check up. Kasi ang tunay na gamot ng sakit ay prevention. Maaga pa lang, aware na tayo sa mga nangyayari sa katawan natin. Noong mga panahong lumalaban si Jem sa sakit niya, focus lang kami sa recovery niya. And I really wish sana lahat ng tao may ganitong klaseng healthcare. During those time, grabe yung pasasalamat namin sa bansa kung nasaan kami. Kasi we have a healthcare system na tumulong sa amin nang hindi bumabase sa estado ng buhay namin. Tumulong sa amin nang hindi bumabase sa ambag namin sa lipunan. May healthcare system kami na pag nagkasakit ka, hindi ka matatakot sa mga magiging gastusin. Dahil bago ka pa man makarating sa hospital, bayad na ang bills mo. Everyone deserves an accessible healthcare without having to worry about the burden of hospital bills. Illness is already a battle. Hospital bills shouldn't be another one.